Merry Christmas po sa inyong lahat. Kayo po ba ay ninenervyos pa rin hanggang ngayon? Or may anxiety disorder or even depressed? Hirap sa pagtulog, hirap sa paghinga, paninigas ng muscle, panlalabo ng mga mata, depersonalization, derealization, at marami pang iba't ibang klase ng symptoms na talagang nagbibigay sa atin ng misery and discomfort. Meron pa ba kayo noon hanggang ngayon? Sa kabila ng mga videos, mga pinagagawa ko na available sa YouTube at pinopost ko pa sa aking Facebook page na Anxiety Disorder Philippines. Okay, o sige, kung meron, alam nyo, kung meron pa, pues, ito yung magandang video to supplement, no? Or to supplement the other videos I made. Mas maiintindihan ito ng mga followers na nakapanood na ng ibang videos ko. So, pero maaring kung talagang matalino kayo, baka pwede makuha. Pero kailangan talaga may background kasi ito no? Yun, no? So, kumbaga parang level up itong i-share ko sa inyo on how to manage anxiety symptoms, no? Or the disorder itself. Kailangan pala waiver lang ako. I'm not a doctor, I'm not a health professional, I'm not even a practicing psychologist, para klarong-klaro po yan. But ako po ay, sabi ko nga dun sa aking intro, ako po ay graduate naman talaga ng BS Psychology. At ako po ay nag-aral, lumipad pa po ako sa Australia para matutunan ang cognitive behavioral therapy na yan. At ako po may certificate. Ang CBT or cognitive behavioral therapy is the gold standard, no? Ibig sabihin ng gold standard, gamit ng mga psychiatrist, psychologist, no, sa buong mundo. At nung 2017, hindi pa siya ganun ka-available dito for certification. So, lumipad pa ako sa Australia para kunin lang yun at napakamahal po nun. Okay? Actually, chinek ko nga ngayon, yung 4 na araw na class, parang 100,000. Hindi parang, more than pa siguro. No? May aeroplano pa yon, may accommodation pa. So, mahal po talaga siya. Kaya mahal po talaga ang CBT. Okay? For your information. But, I'm here to help you. Hindi ako maniningil kagaya nung nagmamahalang presyo. Kaya ako nagtatanong, magkano ba ang kaya ninyo? Ganun po, no? Magkano ba ang kaya ninyo? Kasi I'm here to help. Kung titingnan niyo yung videos ko, na napakatagal na ilang taon na, yun po yung advocacy ko to help people. Ngayon, kung halimbawa gusto niyo kayong matulungan at ayaw niyo tumulong, kahit saan naman po, gusto niyo kayo lang matulungan at ayaw niyo tumulong, halimbawa, hingi kayo ng libre, kahit may pera naman kayo, hindi po ganoon kasi kayo nga mismo gusto niyo matulungan, 'di ba? So paano kayo tutulong din sa iba? So ang tulong sa iba is you pay doctors kasi yung pinag-aralan nila, mahal po yung ginastos nila doon. Sana naiintindihan niyo, no? Medyo sumasama lang yung loob ko na tulong, pero hindi ka nga tumutulong, ikaw mismo ayaw mo nga magbigay Tapos inaasahan mo tutulungan ka. So hindi po ganoon. So nadi-disappoint ako pag hindi ko na, ikaw nga ayaw mo tumulong ba't kita tutulungan? So parang gano'n. May sermon pa sa una, pero hayaan nyo, nakilala na ako ng mga followers ko, talaga suplado ko, no? Anyways, pero ang aking mga basis is science, no? Scientific lang. Hindi po tayo yung mga opinion lang ng mga tao. Kailangan po may science-based tayo. Sige, umpisahan na natin. Meron din ako mga nakukuhang tanong, no, na masasagot nitong aking i-share sa inyo today. Una, thoughts are just thoughts. Sa Tagalog, ang pag-iisip, kaisipan, ay kaisipan lang, hindi, not necessarily true. Okay? Ano ibig sabihin nun? Kasi ang daming tao nagtatanong tungkol sa paano ko ba makokontrol yung overthinking ko, catastrophizing ko. Catastrophizing yung pinapalala, no? Yung sitwasyon o yung naisip. Paano ko ba gagawin yung overthinking? Negative thoughts. Anong gagawin ko? Kasi tandaan ninyo ang pag-iisip ninyo ang nagdadala ng symptoms o nagpapalabas ng symptoms ninyo. Yun ang unang-unang nangyayari. Ngayon, pag nagkaroon na kayo ng disorder,
umaabot na kayo sa kahit hindi na kayo mag-isip, automatic nang lumalabas, nagre-respond yung katawan nyo kahit walang isip-isip yan ha. Kasi nasanay na yung katawan ninyo sa araw-araw na response niya doon. So kahit hindi na siya mag-isip, automatic na. Parang ganito lang, simple. Nung nag-aaral ka ng bisikleta dati, nung una pa lang, tinitingnan mo yung balanse mo, yung tumba mo, yung pagliko mo, yung paghinto mo. Araw-araw yan, ganun. Paano ba yun? Balanse ko, gaganyan-ganyan ka. Diba? Pero ngayon, after 10 years or after months lang, no, iniisip mo pa ba yung balanse mo? Hindi na. Upo ka na lang, aandar ka na. Ganun na. So, automatic na siya, hindi na siya kailangan mag-isip. Ganun din, kung paano lumalabas yung mga symptoms, no, ng anxiety, automatic na siya. So, kailangan i-override yun. No? Ang problema kasi sa pag-iisip natin, ano, actually, hindi naman siya problema. Maganda rin siya eh. Kasi, halimbawa, napasok ka, hinawakan mo yung kettle, yung takore, na init. Hawakan mo. Nung nahawakan mo, mainit, magre-record na kagad sa isip mo yon kahit isang beses lang. Ganun tayo kagagaling, no? Ganun kagagaling yung utak natin. Kasi para hindi tayo masaktan, para mag-survive tayo. So, isang paso lang, learned na yon sa utak natin na hindi na ako basta-basta hawak ng takore, baka mainit, mapapaso ako. Isang beses lang yon. Pero habang buhay mo ng lesson yon. So hindi na matatanggal yon. Nandun na eh. Okay. So ngayon, kung nagkaroon kayo ng anxiety, kunyari, nagda-drive lang kayo or nakaupo lang kayo or kung nasa kayo, bigla kayo nag-panic attack, may learning sa brain ninyo, sinasabi na, naku, uulit-ulit yan, mauulit-ulit yan, yari ka, patay ka. So ganun, paulit-ulit, inaabangan mo na ngayon na huwag maulit. So actually, ang problema doon is yung pag-aabang mo na baka maulit-ulit. Okay? Meron din yung takot ka mismo doon sa experience na natakot ka. Naintindihan? So, itong mga bagay na ito, maayos po ito. Well, syempre, no, may takot ka na. Lalabas na yung hirap mo sa paghinga. Ngayon, oversensitive ka na. Nararamdaman mo na yung mga parang may bukol sa lalamunan, hindi ka makalunok, lagi ka nahihilo, na hindi naman talaga, at kung ano-ano pang mga kinikreate mo para maintindihan mo kung ano nangyayari sa'yo. Ang problema, hindi ka naman doktor. So, kung ano na lang sasabihin ng utak mo, paniniwalaan mo. Okay? So, ito yung isa-share ko. Medyo mahaba ito pero na-excite kasi ako. Tagal kong hindi gumawa ng videos eh. Pero sana maintindihan ninyo, no? So may paraan kung paano yon. Hindi siya nakukuha ng isang video lang kasi malalim, no? Mahaba. Maraming information na kailangan ninyo. Sige, bago ako tumuloy, kaya naman kung gusto nyong matulungan ko kayo, tumulong din kayo. Ganun lang naman kasimple yon, no? Ibig sabihin ng pagtulong, magbabayad ka. O, yun, diretso, para wag na tayo mag-isip kung ano-ano. Ngayon, ang kagandahan lang, yung bayad ko, tulong kasi hindi siya kasing mahal ng mga babayaran yung mahal. Ako mismo, nag-try ako ng cognitive behavioral therapy sa isang malaking ospital. Sa Quezon City, meron din sila sa BGC. Ang rate ng kanilang 6 sessions, package yun, may kasama ng assessment, lumalabas around 6,000 per session. Kaya ba natin lahat yon? Hindi po, di ba? So, maswerte lang ako kasi kasama siya sa insurance ko, etc., etc., no? So, ngayon, nandito ako to help you. Okay? Kung gusto niyong libre, sa mga ugali nito ni Coach, kala ko ba gusto mo tumulong? Gumagawa ako ng mga ganitong videos, panonoorin nyo na lang. Ito po ang tulong ko na dapat hindi ko naman kailangan gawin ito. Right? So, yun na lang isipin nyo, gumagawa nga siya ng video, nag-suspend siya ng time. No? Kasi may ibang tao talaga na sasama ng ugali. Gusto mo lang pagkakitaan to. Ano kung gusto mo pagkakitaan? Diba? Pati pagkakitaan ko, pwede ako talagang gumawa ng clinic, ituloy ko yung aking masters, pwede ko talagang gawin yan, kumita, hindi na ako gagawa ng mga video, wala ka ng tulong. Paano ibang mababait na wala talagang pera at walang kakayanan? Para sa kanila ito. Kung ikaw yung masamang ugali na yun, you're not welcome here. Nag-sermon na naman ako. Anyway, sige, going back. So yun nga, no, meron pong scientific therapy. Yun yung tinatawag na cognitive behavioral therapy, okay? Hindi yun nakuha ng isa, no? Ang CBT dapat mga
max, kasi ang ibang therapy forever eh. Alam mo yun, para kayo naghuhulaan lang. Yung titingnan mo kung ano yung emotion ng tao. Pero ang CBT hindi. Scientific siya, evidence-based, na ang max dapat niya mga nasa 12 sessions lang. Ibig sabihin, sigurado magaling na dapat yung pasyente o yung kliyente. Sa akin nga, hindi naman sa pagmamayabang, no? Pag 4 na beses, wala na kayong pag-usapan. Minsan nirereklamo niya sa akin, alam ko na yung gagawin ko, coach. Ano ba to? Paano ba? Oh, nung meron, no, problema ka. Ngayon wala. Ano, hinahanap mo. So ano bang gusto natin mangyari sa buhay? Kasi nagkakaroon siya ng anxiety kasi magaling na siya. Parang, totoo ba to? So, paano kung bumalik ulit? May mga ganong eksena. So, mahaba. Yung mga aso ko nag-aaway. Duk, Tiger, hali kayo. Pakita ko kayo sa camera. Come. Tingnan ninyo ito, kinakausap ko, kala mo nakakaintindi. Wala akong ginagawa, wala akong tunog na. Oh. Ali kayo, pakita ko kayo, dito. Ayun, tingnan mo. Ito, Malinois. Huwag mo na kalmutin. Ito, Belgian Malinois. Ito, Bully. O, sige na, doon na kayo. Pag kinakausap sila, talagang kala mo nakakaintindi. Ganun lang, punta naman sila. O, sige, doon na. Huwag na maingay. Okay, anyways. So, nandito pala ako sa bahay sa probinsya, no? Dito kami nagbabakasyon. So, ito na, masyadong mahaba. Ito na yung dalawa. Again, thoughts are just thoughts, pag-iisip lang. Sample lang ko kayo. Ako mismo sa experience ko para makarelate kayo, no? Inom nung gabi, lasing, hangover. Pag may hangover ka, nandyan yung anxiety, fatigue, dehydrated ka, yung puso mo, mabilis yung tibok, masakit ang ulo. Kapag ikaw ay may anxiety disorder, nag-overthinking ka, nagka-catastrophize ka. Minsan nakakalimutan mo na hangover lang pala yun. Ang sasabihin mo sa sarili, ako, ano to nangyayari sa akin? Bakit ganito? Baka ma-stroke ako, baka mamatay ako. Tingnan niyo yung thought ko ha, baka ma-stroke ako, baka ma-heart attack ako. Thought. Kung hindi ako aware at kung may disorder pa ako, matatakot na ako niyan. Ako, buong araw yan. Ma-stroke ako mamaya-maya lang. Dami ko nakikita sa mga Facebook. May nakalagay doon, 5 hours before stroke. Ako, baka magaya ako doon. Diyos ko po. Mga ganyan-ganyan. Kung wala akong disorder. But because alam ko na ito, kaya ko siyang i-brush off. Kaya ko siyang tanggalin kagad. Halimbawa, sasabihin ko, naisip ko na may stroke, magsustroke ako or mag-heart attack ako. Ano ang pruweba ko na mangyayari yon? Ano ang pruweba ko na mangyayari yon? Unless, makita ko yung mukha ko tumabingi na talaga, pruweba na yon. Pero yung utak ko, sinasabi niya, kala mo, nasustroke na ako. Hindi naman ako na-stroke. Ilang beses na yun. Na iinom ako, ganun lagi iniisip ko, hindi ako nasustroke. At kung masustroke man ako balang araw o ma-heart attack ako balang araw, ganun talaga ang buhay. Hindi natin alam. May iba nga, napaka-healthy, masustroke, ma-heart attack, hindi yun healthy. Talaga may sakit yun. Ibig sabihin, barado na yung puso nun, no? So, ganun. Ganun talaga. So, ganun talaga ang buhay. So, ngayon, wala pa naman ako dun. Nandito pa ako. Magiging miserable na ako na healthy. Paano kunyari, 20 years pa bago mangyari sa akin yon? So ngayon pa lang, natatakot na ako mag-stroke 20 years pa. Diba? At ito rin. Paano kung hindi ako ma-stroke? Paano kung gaya ni mama, si mama ko ha, nanay ko, 90 years old, hypertensive, diabetic, 90 years old, nagwawalis, ang lakas-lakas, na-fracture pa yung buto niyan 2 years ago, 4. Tapos parang walang nangyari. Makikita niyo ibang video. Pero ang utak ko, sinasabi niya, hindi, masustroke ka, ma-heart attack ka. Di ba parang tanga lang? So paniniwalaan ko ba yon? Hindi. So ngayon, huli ko na yon na ganun pala ang utak. Pag-iisip ka, ginagawa niyang parang totoo. Ngayon, kailangan ko i-acknowledge na it's just a thought. Hindi ko siya lalagyan ng drama. Hindi ko siya lalagyan ng hanggang kailan kaya matatapos ito. Naiinis na ako. Palagi na lang ganito. Ang problema ikaw. So ito na tinuturo ko na sa'yo. A thought is just a thought. Tapos, ang laban.
Hindi siya totoo. Sinasabi niya lang, masostroke ka, ma-heart attack ka, magka-cancer ka, habang buhay ka na magkakaganyan. Kapag ginaganon mo yung utak mo at binibigyan mo ng energy, ng katotohanan na hindi totoo, then talo ka. Mamimaintain mo ngayon, masusustain mo ngayon yung anxiety disorder mo. Pero kapag sinabi mo, di ba, outing kayo family. Nag-outing kayo family. Ayan na, bakit ganito yung nararamdaman ko? Nakatutok ka na ngayon sa sarili mo. Naku, nagsiswimming sila doon. Nandito lang ako. Ganyan, pangit ang pakiramdam ko. Gaganyan-ganyan ka ngayon. Bakit? Tanungin mo sarili mo, bakit? Ano nangyayari sa'yo? So, una, you have the discomfort, yung simptomas. Kasi, sinabi mo na sa utak mo or automatic na sa'yo na may discomfort. Pag may discomfort, palalalain mo pa na eto na yun, mamamatay na ako. Ilang taon ka ng ganyan or ilang buwan dun sa bago pa lang. May nangyayari ba sa yung stroke, heart attack, o nababaliw? O iba topic pa yung nababaliw ha, pag-usapan natin yan. Wala. So, yung pagkikling mo dun sa anxiety na binibigyan mo siya ng importansya kasi nga hindi mo siya naiintindihan na ganun lang talaga siya, then nagsistay ang anxiety disorder. Pero kunyari, ginawa mo siya, yan na naman siya. Sige, di yung pakiramdam ko kasi na-activate ko yung anxiety. Parang ganito lang. Uminom kasi ako ng kape, kaya ako ninenervyos. Period. Hindi na yung, ba't ako ninenervyos? Bakit ganito? Malakas ang tibok ng puso ko. Siguro mamatay na ako. Siguro masostroke na ako. Siguro bla 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 bla. Uminom ka lang naman ng kape. So, bakit gagawin natin ng drama? Hanggang kailan tong titibok ang puso ko? Ba't ganito? Araw-araw na lang. Bakit? Uminom ka nga ng kape. Ano bang mahirap intindihin doon? Kung hindi man kape, maaring dehydrated ka. Titibok yung puso mo, dehydrated ka. Pero by the way ha, kailangan diagnose kayo muna ng doktor. Hindi ito pwedeng, paniniwalaan nyo lang video ko na hindi kayo diagnose ng doktor ha, delikado yun. Mamaya may problema ka talaga sa puso. Paano yun? Kaya kailangan, sasabihin sa mo ng doktor, wala kang problema sa pangangatawan. Healthy ka talaga. Anxiety lang yan. Wala, ang ganda ng lab test mo, ang ganda ng stress test mo, ang ganda ng 2D echo mo, wala kang thyroid problem, wala kang problema sa lungs, maganda yung hindi ka nakakatanggap ka ng oxygen, kaya yung sinasabi mong hirap kang huminga, anxiety lang yan. Kailangan ganun. Pero kunyari, hindi ka pa nagpupunta sa doktor, Coach Jen, hirapan talaga kasi ako huminga. Paano ko talaga may problema ka sa lungs? Hindi ko maayos yan. Huwag tayong tatanga-tanga ha. Paano titigil yung pagtibok ng puso mo kung may thyroid problem ka? May gamot po dun. Kaya kailangan, magsasabi ka, wala akong pera, tamad ka lang, ang dami yung libre. Pumunta kayo dun. Ngayon, kung walang libre sa lugar ninyo, dumiskarte ka. Pwede ka magbenta ng kangkong, kumuha ng kangkong. Ito extreme na to kasi iba tatanga-tanga talaga, nabubuisit ako sa mga Pinoy na ganyan Kuha ka ng kangkong, mamutol ka doon, magbenta ka sa bayan ng kangkong, ipon ka ng pera, diskarte tayo. Kaya tayo naghihirap puro reklamo lang tayo sa buhay. So ang gagawin, kumuha ka ng kangkong, wala pong kangkong sa amin, problema mo na yun. Ang sinasabi ko lang, gumawa ka ng paraan kung paano, kung hindi man kangkong, mangga. Kung ano man yung pwede mong ibenta, para kumita ka, yun. Naintindihan? Mag-isip lang po tayo, ano po? Pag hindi, magka-problema na talaga tayo dyan. Pag hindi ka na, tao ka nga binigyan ka ng utak para mag-isip ka Diba? Ngayon, kung hindi mo gagawa ng paraan sarili mo, ganun lang din sa pag-asenso. Isama ko na kasi buhay na pinag-uusapan natin dito. So anyways, mabalik tayo. A thought is just a thought. Hindi siya totoo. Lahat tayo may capacity. Halimbawa, ang laki ng uwak ko. Ano kaya kung sumakay ako sa uwak? Saan ang galing yun? Ba't ko naisip na sumakay ako sa uwak? Baliw na ako. Ba't ko naisip na sasakay ako sa uwak? May tao bang nakasakay sa uwak? Ano yun? Naisip ko dahil sumakay ako sa uwak? Baliw na ako? Hindi. Ganun yung isip natin. Diyan yung, ano kaya ulamin ko mamaya? Sinigang, adobo, kare-kare. Diyan din papasok yun. Ano kaya pakiramdam ng ulap?
Isip ko lang din yon. So parang isip ba ako ng mga ganon? Baliw na ako? Hindi po, normal yon. Kahit anong isipin ko, anong gusto. Putulin ko kaya tong puno na to. Naisip ko lang din. Sampalin ko kaya yung pamangkin ko mamaya. Naisip ko lang din yon. So anong problema doon? Isip lang siya. Totoo ba siya? Masasampal ko ba yung pamangkin ko, yung baby? Hindi ko magagawa yun. Nasa isip ko lang. So dapat hindi natin binibigyan ng energy na nakakatakot. Pwede. Ngayon, isipin ko, tingnan niyo ako, lilipad ako. Ala, baliw ba ako? Naisip ko lilipad ako? Naisip ko yun. Isipin ko, patayin ko yung sarili ko ngayon. Naisip ko rin siya. So, baliw ba ako? Gagawin ko ba yun? Hindi. Yung utak natin, pwede mag-isip ng kahit ano. Ako si Superman. Ano, naisip ko yun? Baliw na ako. Ako si Superman daw, sabi ko. Naisip ko yun. Kaya ko isipin yun. Pwede ko isipin yun. Walang problema dun. Kasi alam naman natin na hindi natin gagawin. Paano kung gagawin ko? Takot ka nga eh. Paano mo magagawa? Yung isip pa nga lang, takot ka na, magagawa mo pa. Di ba? Huwag tayong tanga-tanga, ha? Okay. Yung iba ko mga followers sabi, si Coach J talaga, tanga-tanga. Sabi na, pero sa Coach J, gusto ko yun, mga ganun, para mo ako sinasampal talaga. Hindi lang sampal to, bugbog. Sige. Okay, anyways. Sa mga sensitive, pasensya na kayo, pero wala akong pakialam. Ganun talaga ako, ayaw mo umalis ka. Kung bobo-bobo ka. Okay. Sige, anyways. Di yun na, no? Again, importante kasi yun. A thought is just a thought. Pwede lahat maisip, kahit anong mangyari, wala akong problema. Ganon ang mekanismo ng katawan. Kaya nga may mga iba, nakakagawa sila ng pelikula gaya ng Avengers. Lumilipad, may superpower. Ano yung mga taong gumawa nun? Baliw? Wala namang ganon na. May tao bang lumilipad? May mga superpower? Wala. Pero bakit may pelikula? Yung gumawa ba nun? Baliw? Diba? Bilyon yung kinikita nila. Dahil yung utak nila kaya mag-isip ng ganon. Bilyon. Pati libro, yung mga Harry Potter. Naku, nabasa ko lahat yan. Hindi naman lahat siguro. Most. Yung Harry Potter, yung may mga lumilipad sila, naglalaro sila ng Quidditch. Naalala ko pa. Lumilipad sila, para siyang, ano bang game yun? Nag-aabulan sila, bola sa ere. So anyways, kaya nilang bilyon ang kinikita ngayon ng gumawa ng librong yun. Baliw ba siya? Hindi. Naisip niya. Sino yung mag-iisip nun? Nakaisip siya ng mga, papatayin ni Snape yung mga tao doon. So, dahil naisip niyang pumapatay yung tao, mamamatay tao ba siya? Diba? Huwag tayong tatanga-tanga ha. So, mabalik tayo na importante yung thought. We have to acknowledge na it's just the thought. Ngayon, kung ano pa yung gagawin ng thought mo na drama, tandaan mo, thought lang siya, hindi siya reality. Thought lang siya. Kasi ganun ang thought, ganun ang isip, ganun ang brain. Di ba? Ganun, huwag mo lalagyan ng drama. Pag nilagyan mo ng drama yan, yari ka na. Yung sasakyan mo yung thought mo na, hanggang kailan ito? Habang buhay na ito. In reality, magiging habang buhay siya kung wala kang kaalaman. But if you understand it, na ganito lang yan eh. Sa negative side, iniisip mo, paano kung mamatay na ako? Paano? On the other side, the same brain, the same thought, the same mind, sasabihin niya rin, balang araw magkakaroon ako ng sarili kong bahay. Balang araw magkakaroon ng sarili kong kotse. Babiyahe ako abroad. Punta ako ng Switzerland. Punta ako ng Spain. Punta ako ng France. Paris. US, New York. Pareho lang yung utak. Nag-iisip ng mga pangarap, yung isa, anxiety. Yung nag-iisip ng pangarap, ang sarap ng feeling niya. Yung parehong utak, nag-isip ng hanggang kailan to, habang buhay na ito, habang buhay na, ayoko na. Nilagyan mo ng energy na ganun eh. Ginawan mo ng drama. Di syempre, magdadrama ka rin kasi nilagyan mo ng drama eh. Right? Again, sana klarong-klaro tong thought. Pag nakaramdam ka ng anything, tandaanin mo, na hindi agad siya nakukuha as simple as yung mag-isip ka ng positive. I don't believe in positive thinking. Okay? Sinasabi positive thinking,
ulul. Walang ganun, no? Ang gagawin mo lang dyan, facts, katotohanan. Yun ang paniniwalaan mo, hindi positive, no? Ano ang katotohanan? Ang katotohanan, lahat nagbabago. Ma'am, yung 5 minutes ago, yung katawan ko nagbago na. Facts yun. Okay? Nag-change. Walang permanente. Facts yun. Ibig sabihin, forever ba ako may anxiety? Ano ba ang facts? Anxiety is part of the body. Ano pa yung facts? Kapag nag-isip ako, nilagyan ko ng mga nakakatakot na pag-iisip, gaya ng mga stroke, heart attack, matatakot ako. Facts yun, mararamdaman ko. So, kung mag-iisip din naman ako ng gratefulness, na salamat meron akong bubong, salamat may kama ako, salamat kahit may anxiety ako, andyan pa rin naman, ginagawa ko pa rin naman yung mga araw-araw ko na buhay, nakapagtrabaho. Naghihirap ako, facts yun, pero in reality, hindi naman ako yung nagwawala. Hindi naman ako yung tipong mga sinasabi ng pag-iisip ko naman kung ano-ano. Wala namang ganun nangyayari. So, parehong utak, iba pag-iisip. Hindi positive, it's facts. Yung katotohanan lang. Okay? Naiintindihan ninyo? Okay. Hindi nakakayanin yung isa pa. Ang ganda sana ng isa pa eh. So, anyways, also, kapag nagkaroon tayo ng acceptance na ganun talaga ang utak mag-isip, yung mekanismo ng katawan na, di ba sinasabi ko nga sa inyo, mag-imagine ka nga lang ng mangga, mangangasim ka na, maglalaway ka na, wala namang mangga. Imagine lang, ganun ka-powerful yung brain. So mag-imagine ka, lalabas mag-manifest sa katawan mo. Okay? So, kapag tinanggap na natin na ganito yung mekanismo ng brain, na ganyan na siya, mag-isip siya ng kung ano, negative, catastrophizing, okay lang. Eh di, lagyan mo rin ng pag-iisip na ganyan naman talaga ang anxiety disorder. Ganyan talagang utak, nagdi-negative, nagiging hypersensitive tayo, highly aware tayo sa katawan natin because meron tayong anxiety disorder, pero maayos yon. Okay. Ngayon, kung ready na kayo, nandito lang ako para mag-usap tayo. Sasabihin mo sa akin kung magkano yung kaya mo. Pagtingin kong, oh sige na nga, fair naman, tulungan ko to. Kausapin kita. Sige, usap tayo. Pero pag hindi, kunyari, sabi mo, 200, 300, eh mahal pa yung kilo ng baka. Diba? Sa palengke. Tapos mag-uusap tayo ng 30, 45 minutes. Diba? Ang hirap. So, ang pwede naman natin gawin, pwede ka manood sa YouTube ko kung talagang wala. Pero yung iba kasi, ito actually sinishare ko to sa karamihan na may pera naman, ayaw maglabas. Gusto niya siya lang tulungan, pero siya ayaw tumulong. Hindi tayo bagay. Okay? So, yun lang po ang kailangan natin gawin. And share the video. Yung mga nagtatampo sa akin dahil sa video na to, wala akong pakialam. Yung mga na-appreciate yung video ko dahil ako'y honest, straightforward, then you're welcome. At share the video. Tulungan ninyo ako. Hindi ako nandito to please you. I'm here to help the people who need help. No? Hindi ako dito nag-ano ng mga negative na yan, no? Ng mga tao. So, yeah. Share the video. Ano pa? Merry Christmas to all. And next year, mas magiging madalas na ako dito. Okay? Kasi meron akong negosyo na magkakaroon ako ng time para gumawa at kumausap na ng marami sa inyo. Kasi ngayon, hindi ako nakakapag-usap ng marami masyado kasi ang dami kong ginagawa, busy. So, yun lang, no? Maraming salamat and Merry Christmas. Gawa ulit ako ng video by New Year, so abangan nyo lang. Or baka mag-live ako, abangan nyo lang din. Yung mga mag-follow kayo dun sa Anxiety Disorder Philippines Facebook page. At hanapin ako, Jeremy Hamili, sa YouTube ko. Hanapin lang yung pangalan ko, Jeremy Hamili. Okay? So with that, inaano ko lang yung time natin na mag 30 minutes eh. No? So yun lang. Bye! Thank you! Tiger, halika. Tiger, pakita ka sa camera. Halika na! Si Duk na lang. Duk, halika. O, si Duk na lang. Halika, Duk. Come. Ay, nagkatamaran na. Ayan. Ayan na. Last seconds.
Oh, ayun na, tingnan mo sa video. Oh, sige na, sige na. Bye.